Kakapasok lang, naku po, nabigla ang lahat sa pinakita ni VP Sara Risa. Tinuluyan na Tamba FL Damay. Aba, hindi ng pamagat na to. Etong balitang ito ay nagmula kay Banat Tabay TV. Ayan, binisita natin tong balitang ito. At parang maganda siyang talakayin. So ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Tabay TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa videong mapapanood natin. So, wag na natin pagtagalin. Sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Tabay TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Since nagsimula ang term ng Unity, ang pinakakawawa right now si VP Inday Sara. Kasi imagine niyo ang nakapaligid sa kanya ay mga hindi niya kasundo. Totoo yun. Logo. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang isang pandarahas at hindi patas. Ito ang manghang na pahayag Vice President Sara Duterte patungkol sa ginagawang pagdinig ng Senado at Kongreso sa di umano'y pang-aabuso at mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy na siyang co-founder ng SMNI. Tapos tila hatulan ng guilty verdict Senator Risa Hontiveros, ang religious leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa, matapang na nagsalita na kisa sa panawagan ng tamang pagpapairal ng batas sa Pilipinas. Ayon pa sa kanya, and she quoted, "Mga kababayan, ako po ay nakikisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawa na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito, nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magala sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, titiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in a court. Unquote. Ayan o, trial by publicity. Parang lahat ito ay parang nagiging pasikat lang. Diba? Gaya nung kay Pastor Kibuloy, no? Para kasi nga nangyayari dyan, no? Yung ganyang problema ni Pastor is hindi talaga problema ng Senado yan. Hindi rin problema ng Kongreso yan. Yung problemang yan, dapat talaga sa korte. Doon yan. At isa pa, di ba sinasabi nga dito na si VP Sara is hinihintay nila magsalita about dito sa kung ano masasabi niya sa China. Hindi siya nagsasalita. Kasi kaya sila nag-aabang sa sasabihin ni VP Sara. Di ba? Kasi nga nakapagsalita siya tungkol naman dito sa pagkawala ng SMNI at sa paghahatol agad-agad kay Pastor Kibuloy na guilty agad ang tingin sa kanya. No, sa isang banda kasi, hindi mo pwedeng hatulan agad-agad ng ikaw na sinasabi mong guilty. Tama naman si VP Sara dun eh. Hindi natin pwedeng akusahan agad ang isang tao nang walang sapat na ebidensya pang inilalabas. Kasi dapat yan, kung gusto na nating patunayan o mapatunayan nating may kasalanan si Pastor Kibuloy sa korte, doon papatunayan niya sa korte.
Kasi kahit na may ilabas kang mga witnesses, hindi nyo ba naisip na maaaring pwede silang gumawa ng usap, ng kwento, dahil galit lang sila dun sa tao, kay Kibuloy? 'Di ba? Kasi kapag ang tao galit sa'yo, at kinuha ka na ganyan, laban dun sa taong kinagagalitan niya, magsasalita siya ng hindi maganda. Sino ba naman ang taong galit o masama ang loob na magsasalita ng maganda doon sa taong kinaiinisan niya? Di ba? Walang ganon. Hindi uso yun. Hindi nyo ba naisip na, baka mamaya, gawa-gawa lang ito. Yun nga, kita mo yung witness, nagbabasa. Kala mo may diaryng dala. Di ba? Matakin mo, witness ka, nagbabasa ka. Lahat naman ng witness, walang dinadalang babasahin yan. Nakarecord lahat sa utak niya kung ano yung nangyari. Ano ba yun? May Alzheimer ba yun? Makakalimutin? Di ba? Sa korte kasi, pinagbabasihan dyan yung ebidensya. Kahit magsalita ang testigo, pero ang ebidensya ay hindi sapat na magtuturo doon sa akusado, hindi pa rin papabor yun. Dapat talaga is may ebidensya talaga plus yung lakas ng testigo. Kung paano niya patutunayan na yung ebidensyang yun, paano niya palalakasin lalo. Para yung akusado, talagang madiin dun sa kaso. Doon dapat sa korte yan. Kaya hindi pa ganun hindi pa natin masabi na guilty agad, ganto agad, ganun, ano agad na manyakis o ano agad. Ganun kasi sinasabi nila So, diba? Yun ang sinasabi naman ni VP Sara. At yung sa SMNI nga, syempre pagkakatanggal ng SMNI, may karapatan tayong magpahayag, may karapatan tayong magsalita. Diba? Kaso natanggal sila. Nawala. Saan yung karapatan ng pagpapahayag doon? Saan yung karapatan para magsalita doon? Syempre parang tinanggal yun. So mag-iisip ang ibang tao, lahat ng mga tao, hindi lang iba, na, baka mamaya yung iba matanggal din kapag nagsalita ng hindi maganda. Nawawala na yung freedom of expression natin. Yung kalayaan natin, yung demokrasya, nasasagasaan na. 'Di ba? So mag-iisip ang mga tao ng masama sa government natin, ba't ganyan ang ginagawa? Yun nga kay Vice President Sara Duterte, maling araw na tila paratangan at batawan pa ng guilty si Pastor Apollo Kibuloy na base lamang sa mga naglalabasan at nagsusulputang witness. Tama yun. Doon lang sila bumabase sa naglalabas ang mga witness. Pero si Kibuloy is may witness din. Bakit hindi din nila imbitahan yon? Yung mga witness ni Kibuloy na nasa depensa naman ni Kibuloy. Di ba? Dapat kinakausap din nila yon. Iniimbitahan din nila, kinakausap nila, inaalam nila, kinukunan nila ng detalye. Hindi lang sa isang side nakikinig. Di ba? Sa atin naman kung may kasalanan si Pastor Kibuloy, dapat niya talagang panagutan yan. Kung mapapatunayan yung ebidensya, magtuturo talaga sa kanya. 'Di ba? Panagutan niya yan. Siyempre, hindi na siguro kukonsintihin ng mga Duterte yan kung sakaling totoo yung nangyayari. Yung mga pinaparatang sa kanya. Pero hanggat hilaw pa yung ebidensya na ganyan lang, hindi pa pwedeng mag-rely o magpakasigurado ng 100% na talagang yung akusadong yan, guilty talaga. Tago ang kanilang pagbumuka at pagkakilanlan. Ipinagdiinan pa ni Vice President Sara Duterte na ang nangyayaring hearing ay walang pinatutunguhan at ang kaso ni Kibuloy dapat dalhin sa korte. At sa huli nitong pahayag, nagbitiw ito ng isang Bible verse na tila may patama na ayon sa ating mga kababayan ay tila sumapol kay Senator Risa Hontiveros dahil sa di umano'y pagpupumilit nito na ipaside in contempt si Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, alam na madam kung bakit pinasara ang SMNI kasi ito ang tanging network na maaari nating magamit sa pagsiwalat ng katotohanan lalo na sa susunod na halalan. Laban lang para sa katotohanan. Madam Sara, wala pa naman sa korte. Agad nang nahatulan, di pa naman nagsisimula ang hearing. Diba? Yan yung mga iniisip ng tao. Ito
Totoo po yan, VP Inday Sara. Sa korte po yan dapat para parehas. Hindi yung mga testigong nakatakip ang babasihan at isang nagpapatawa na alam mo ang kulay. Suportahan ng SMNI dahil sa makatotohanang magbalita. Pinagkaisahan lang ng mga makakaliwang politiko para maisakatuparan ng kanilang bala na may balik ang kakampi nilang TV Network. Kayo talaga ang target nila, Madam VP. Kunyari lang si Pastor at SMNI. Ingat po. Grabe mga lods, no? Sa lahat ng nangyayari ngayon, since nagsimula ang term no, ng Uniteam, ang pinakakawawa right now, si VP Inday Sara. Kasi imagine niyo ang nakapaligid sa kanya ay mga hindi niya kasundo. No? Pero, despite of that, nakikita pa rin natin si VP Inday Sara na tumatrabaho, no? She is doing her part, no, as Vice President, as Department of Education. Kasi imagine niyo, Senado, Kongreso, wala silang ibang goal kundi, di ba? Kundi talagang tirisin ang mga Duterte. Kasi kita nga natin ng eleksyon, di ba? Yung pagkakasundo ni VP Sara at ng mga Marcos, yung unity team, napakalakas. Na buong akala natin na hindi magkakaroon ng batik. Kaso nga lang, diyan yung kasakiman. Diyan yun ang nagiging yun ang nagtitrigger sa isang samahan para masira Yung gusto mo ring maging leader ng bansa, nananakam ka sa mataas na posisyon, lahat naman yun doon Yun ang nagiging resulta. Kasi kung hindi ganun ang pakay, hindi para pakialaman mo o tirahin mo yung Vice President. Di ba? Bakit mo titirahin yan? Dahil ba nung lumabas yung survey is alam mong mataas ang nakuha niya na ratings na may posibilidad siyang maging presidente at yung taong nangangarap na tumakbo bilang presidente sa susunod ay maguguho ang kanyang pangarap kung sakaling si VP Sara ang manalo. So kaya habang maaga is kailangan matrabaho na itong vice president na to para hindi maging presidente. Yun ang mga naglalaro sa isip natin. May iba pa bang dahilan? Tingin ko wala Yun lang Di ba? Dahil para hindi siya makaupo. Dahil kapag naupo din siya, yung mga alam natin na kalaban o ayaw nilang mga tao nandiyan, yung mga alitap-tap, siguradong maaapektuhan na naman. Hindi na naman makakaporma. Yun din yung iniiwasan nila. Of course, damay doon si VP Inday Sara. Di ba? Baka na siya ang puntirya Di ba mga lods? Di ba baka siya nga ang kawawa siya Parang sa isang samahan na yon sa unity team, parang layas ka na dito, parang siya yung naitulak palayo. No, pero hindi pa rin siya nagsasalita ng hindi maganda, lalong-lalo na sa ating presidente. Wala tayong nadidinig sa kanyang masamang salita na binibitawan kay PBBM. Siguro kung si FPRRD nagsasalita ng hindi maganda, dala na ng yun talaga, emosyon. Lahat naman tayo, pag yung emosyon natin, sumasabog talaga yung galit natin Kung ano-ano na yung masasabi natin talaga. Lalong-lalo na kung sila na yung nayuyurakan, pangalan nila, mga anak niya, kamag-anak, ganun. Ipaglalaban mo talaga na magagalit ka. puntirya ng lahat ng mga nangyayari ngayon Naalala ko tuloy mga lods nung eleksyon, di ba? Wala siyang ibang bukang bibig, kundi BBM. Wala siyang ibang, actually mas in-endorso pa nga niya si President BBM kaysa sa sarili niya Pansin nyo mga lods, di ba? Every time, di ba? Sa campaign pa yun pa. Di ba? Every time na magsasalita si VP Inday Sara, palagi niyang binibida, di ba? Si PBBM, no? Ang taas ng respeto ni VP Inday Sara kay PBBM. Di ba? Tinatawag pa nga niyang Apple Lakay. Sobrang nakakalungkot lang. Sobrang nakakalungkot lang talaga mga lods na at the end of the day, di ba, mag-iisa si VP Inday Sara, di ba, sa gobyerno na to. Kahit ako nalulungkot ako sa nangyari na hindi ko inaasahan mangyayari to. Ako nga lagi sinasabi noon nung eleksyon, uy, nanalo si PBBM. Tapos magiging presidente sa susunod si VP Sara. Ang ganda, hindi na talaga makakaporma yung mga yellow. No? Tapos pagkatapos ni VP Sara, baka si Madam Amy, Senator Marcos, tumakbo bilang presidente, di lalong hindi na makakaporma yung... Di ba parang yun ang inasahan Yung ganun. Pero hindi natin inaasahan na magkakaganito na magkakaroon ng issue si PBBM, si VP Sara, na hindi naman sila nag-aaway Hindi sa kanila naggagaling yung problema.
Pero nagkaroon sila ng issue, ginagawan sila ng issue. Hanggang sa pati si Senator Amy, nadamay na rin sa nangyayari. 'Di ba? Ang daming ginawa nung alitap-tap eh. Ang daming dinapuan, grabe, sobra-sobra. Ang lakas. Kasi sa totoo lang, like President BBM right now, diba, parang wala naman akong nakikitang pagtatanggol. Yun lang. Or, diba, na nagsasalita siya at pinagtatanggol niya si VP Inday Sara. At alam niyo, ang pinaka-nakakalungkot na nakakagalit, no, and at the same time nakakadismaya, yung ibang loyalista na grabe kong makapanira kay VP Inday Sara. Yun pa. Grabe. Imagine mo, dilawan, sinisiraan ang mga Duterte at si VP Inday Sara. Pati ba naman ang ibang loyalista, sinisiraan pa rin si VP Inday Sara. Dapat nga ang kalaban ng mga kalaban ng mga loyalista, dilawan eh. Tapos kakampi si VP Sara eh. 'Di ba? Uulitin lang po natin, no, yung history, yung istorya. Yung para sa mga loyalista. Syempre, ako, nanay ko, tatay ko, loyalista yan eh. 'Di ba? Solid apula yan. Ngayon, sino ba ang gumawa ng paraan para matanggal si Apo Lakay sa gobyerno, sa pagiging presidente? Di ba ang mga dilaw? Sino ba ang mga kumukontra-kontra kay Apo Lakay niyaan? Di ba? Mga dilaw. Sino ba ang kumuha ng kapangyarihan kay Apo Lakay bilang presidente? Di ba mga dilaw? Oh. Marami pa! Di ba? Ngayon, sino nagpalibing kay Apo Lakay? 'Di ba? Duterte. Sino ba yung sinuportahan ni BP Inday Sara na kahit ayaw ng tatay niya, sinuportahan niya pa rin? Tumakbong bilang presidente si PBBM. 'Di ba si BP Sara? Marami pa eh. 'Di ba? Alam nyo ba si Apo Lakay? 'Di ba? Uulitin ko lang. Wala kahit sinong presidente ang gumawa ng hakbang na ginawa ni Duterte na maipalibing si Apo Lakay sa libingan dito sa Pilipinas, sa libingan ng mga bayani. Di ba? Yun lang is napakalaki ng nagawa niya para sa mga Marcos. Sino ba talaga ang tunay na kalaban ng mga Marcos noon? Yung mga dilawan. Sino ba ang nanggipit sa kanila noon? Sino ba ang dumusta? Sino ba ang dumura sa kanila? Sino ba ang tumadyak sa kanila? Yumurak ng pagkatao nila? Di ba mga dilaw? Dilaw ang mga nang maliit sa mga Marcos. Sino ba ang nagpalaya sa kanila dito sa Pilipinas? Di ba ang mga dilaw? Ngayon, bakit yung mga loyalista nagagalit sa mga Duterte? Bakit nyo itinataboy palayo ang mga Duterte? Bakit nyo sinisipa palayo ang mga Duterte? Samantalang wala naman silang problema. Simula nung natapos ang eleksyon ng 2022, walang problema ang Pangulo natin at ang Vice President. Kanino ba nanggaling ang problema? Di ba sa alitap-tap? Doon nanggaling. Nadamay ang presidente natin, nadamay ang vice president natin. Wala naman silang ginagawa. Hanggang sa si FPRRD ay kumibo na, nagsalita na. Dahil sobrang pandudusta na sa anak niya. Na hindi mo naman masisisi dahil ama si Tatay Digong. Isipin nyo, diyan nga yung nababalitaan natin, loyalista. Naging parang kakampi ang mga dilawan. Ganon. Sino ba ang punot dulo ng kalbaryo ng mga Marcos noon? Di ba yung mga dilaw? Sila yung mga naging punot dulo noon. Bakit ngayon? Ganyan. Ano ba ang nagawa ng dilaw para sa mga Marcos at ano ba ang nagawa ng mga Duterte para sa mga Marcos? Di ba mas malaki ang nagawa ng mga Duterte sa mga Marcos? Alam niyo ako kasi, nanghihinayang ako sa samahan ng dalawang ito. Sa ating presidente at kay vice president. Sayang eh, kung mapupunta lang sa wala. Yung pinaglaban ng mga loyalista, yung pinaglaban ng mga DDS, mauuwi lang sa wala kung patuloy na magkakaganito, kung patuloy kayong magkakagulo at hindi kayo magkakasundo. Ang natutuwa sa ginagawa nyo, yung mga dilawan. Dahil kapag kayo ang nagkasira-sira, sila ang papasok sa eksena at makakabalik na uli sila sa posisyon na gusto nila. Hindi nyo ba nakikita yun?
maiintindihan mo sana kung si Tatay Digong, maiintindihan mo. Di ba? Kasi nga, maanghang naman, matapang yung mga salita ni Tatay Digong against kay President BBM Pero si VP Inday Sara, na wala man lang siyang sinabing masama kay President BBM, si VP Inday Sara, na despite of everything, nasa likod pa rin siya ni President BBM. Pa din siya, Si VP Inday Sara, di ba, na wala siyang pagtatraidor na ginagawa kay President BBM na hanggang At isa pa, hindi niya sinasapawan ng ating Pangulo. Laging yung desisyon ng Pangulo ang gusto niyang sundin. ngayon, grabe, hanggang ngayon, andyan pa rin si VP Inday Sara para suportahan ang gobyerno na to. Di ba, hindi siya lumileni. Yeah. May mga magkaiba lang silang paninindigan, pero at the end of the day, diba, saludo at suporta at humble pa rin si VP Inday Sara sa ating presidente. Siguro ang advice ko, lalo na kung loyalista ka, tapos sinisiraan ng si VP Inday Sara, konting utang na loob naman dyan. Ayaw, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Tabay TV at syempre, yung boses na yun na nagbula kay Mr. Real Talker. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.